All of us have stories to tell. We seek the truth, but oftentimes, we're becoming more confused. We want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. Hello guys, what is up sa inyo? Yes, hello guys. What is up po sa inyong lahat? Medyo kakaiba yung ating episode ngayong araw na ito, no? Dahil Halloween season. Yes. At syempre, We prepared for you guys. marami Yan. kaming hinanda para sa inyo. Parang matagal-tagal na rin ata yung episode natin na ganito yung magkausap tayo, no? Matagal na rin, matagal. Yung talagang kailan ba? typical podcast talaga. Oo, kasi parang this past episodes parang more on narrations, ganyan, more on storytelling tayo. Ngayon, etong episode na to, it is a special episode dahil masasabi natin na isa talaga tong podcast. Yung kumbaga Kwentuhan lang talaga. hindi yung lang storytelling, hindi yung narrating, kumbaga yung talagang podcast talaga. Typical type ng podcast na magkaharap tayo ngayon. Magkausap. At guys, kung may napapansin kayo sa sound namin, ayan. Yan, medyo nag-improve. Yan, dahil yan guys sa walang sawang pagsuporta ninyo. Maraming salamat sa pagsuporta. Yes. And maraming salamat sa Podcast Network Asia. Yan. Dahil kung wala kayo, wala kami. At walang magandang audio or improved audio na tulad nito. So, By the way guys, ayun, pakilala muna tayo. Baka nakalimutan na nila sino tayo. So guys, sige, unahan mo na. Ako na ba? Sino Sige. ka ba? Ako si Paul. At yan, ako yung nagpasimuno nitong podcast na to since 2017. At ang podcast na ito is about horror stories, mga mystery, mga conspiracies. So, related somehow yung ating topic ngayong araw na ito. So, bago yan, papakilala ang aking kasama dito. Yes, kilala nyo na ako, ang poging bosses. Bosses pa lang, pogi na. Yo, my name is Rap, R-A-P-H. So what's up sa inyo guys? Welcome to Stories Philippines Podcast. Yan, sabay tayo. Yes. Yan. Ano bang topic natin ngayon? Let's get to the point. Okay, let's get to the point. Dahil since Halloween, at napapanahon din ang ating topic ngayon, ang tungkol sa mga horror stories ng martial law. Yes. So, matunog itong issue na to ngayon dahil matunog. nga, election season. Yan. Na tatakbo. Nag-declare na ng candidacy. Syempre, yung anak ng pasimuno ng martial law. And tatakbo rin yung mga nasa opposition and ibang candidates. Kaya, even though not 100% related, even though hindi siya talagang connected or masabi natin na parang napapanahon pa rin or natataon,
Kahit saan mo tignan, makakonect itong martial law. Kasi it's part of our history. Part ng history natin. Tsaka disclaimer lang kasi syempre, alam mo naman, baka mapagkamalan tayong may sinasaydan. Yan. Hindi namin sasabihin. Pero syempre, disclaimer na lang din. And then, yun nga, kakaibang siya sa horror kasi hindi siya aswang-aswang, hindi siya multo-multo. As in horror talaga, yung violence, terror, diba? Ganyan yung mga horror sa Amerika, diba? Yes. Martial law, guys, sa martial law kasi, kahit sino, diba? Maraming naiisip na conspiracy theories and on the other end, talagang itong martial law, hindi may pagkakaila na meron siya mga spooky stories, mga ganyan, yung parang mga talagang maire-relate natin sa horror theme. So, ayun. So, to kick off our Halloween specials at marami pang mga susunod tungkol sa Halloween, horror. Basta guys, keep in mind if you are listening to this podcast and if you are planning to share this podcast, basta keep in mind na hindi to politically inclined podcast. So, hindi kami biased dito. So, if you are a supporter of a particular politician, particular candidate. So, keep being open-minded. Kasi kami naging open-minded din kami. Huwag nating i-look as one side lang na dapat tayo lang yung tama, yung candidate lang natin yung ganito, ganyan. Kasi a wise person looks at the both side, di ba? Yes. Tayo, tinignan natin both sides eh. Yes. So, kaya, ayun. So, simulan na natin. Ano ba yung... Basta wag nyo kami judge. Grabe naman kayo. Ayoko nang ganun. Baka bamunin ko kayo ng sunto. Baka, pamultohin namin kayo sa mga... Hindi, joke. So, yun. Martial law. So, alam na yan. Kahit sinong Pilipino, kahit nga ata nasa elementary, alam na yan. Kailangan pa ba natin ikwento? Kailangan pa ba namin i-description kung ano yung martial law? Kailangan pa ba namin ikwento? Ano ba yung martial law na yan? So, yung patupad na yan. So, one click lang yan, guys. Kaya nyo nang i-search yan. Hindi na namin sasabihin. Alam nyo na yan. Pero guys, hindi lang si Ferdinand Marcos ang nag-declare ng martial law sa Pilipinas. Baka hulain nyo siya lang. Yes. Si Duterte, I think si Gloria din, di ba? Nung nagkakaroon ng kodita. Parang, siya rin. Parang ganun. So, wag nating idikit ang martial law na phrase kay Marcos or kay Ferdinand Marcos lang. But to be specific, ayun yung pag-uusapan natin ngayon. The martial law that was declared within the regime or the era of martial law. So, yun, Boss Paul. Ano? Kung matanong ka, anong insights mo about martial law? Anong masasabi mo about martial law? Yung mga natutunan ko kasi sa books, yung civic at kultura. Ewan ko kung naabutan mo yun. Yun nga yung parang nakakatakot, yung mga kwento dun sa libro, yung maraming militar sa labas, maraming mga pulis, ganyan, or mga alam mo yun, yung mga may kapangyarihan na nag-iikot-ikot, hulihin ka, ganun, kukunin ka, ganyan. Ganyan yung panakot sa amin dati. Kumbaga yun yung, ganong picture mo siya nilulok dati. Ganun yung description na nag-encrypt sa mind mo. Oo, yung na-imagine ko pa nga, kinukuha yung mga bata, tapos kinukuna ng lamang loob, tapos kinukuryente, mga ganun. So, those are conspiracy theories, diba? Conspiracy na yun. Pero yun nga, nakakatakot kung iisipin, kung ibabase natin sa mga certain books na nakagisna natin nung tayo yung mga bata sa mga eskwelahan at maging siguro sa mga napapanood natin sa TV. Yes. Pero yun nga, pag-uusapan natin dito, ano nga ba yung totoo at yung horror na kaakibat ng martial law? Ikaw, anong insights mo sa martial law? So, yung disclaimer lang muna dun sa sinasabi namin na totoo. So, kung meron kang ibang opinions about nyo, okay lang. Basta ito yung totoo or yung truth na inaano namin dito na sinasabi namin. It is a subjective truth. It is a form of a subjective truth. So, it is based on what we found out and it is also influenced by our opinions, our emotions. Kaya siya subjective truth. Hindi siya yung
talagang objective truth, na talagang literal truth, na talagang kasi napag-aralan namin sa philosophy yan. By the way, I am a philosophy student. Oo. Kaya yan. Philosophy student to, magpo-pol-sci to. Magsesenador din to. Wag nating kalilimutan. Basta ganon, guys. Okay. Kaya, basta ganon. Kasi I'm trying to be careful lang kasi ang mga Pilipino, alam mo naman, di ba? Napaka-sensitive natin So we're trying to be careful din at the same time wala lang talaga, open lang talaga tayo lahat, no. Kumbaga ito naman 'to ginagawa natin, kwentuhan lang. Kwentuhan lang naman insights natin. Pwede nga tayong baka mag-disagree ka magsapakan tayo dito. Pero di naman mangyari. Joke lang namin yun. Pero yun nga, we may disagree to each other, di ba? Hindi namin alam. And you may disagree with us. Pero at the end of the day, tayo mismo sa sarili natin yung dapat isik yung katotohanan, tayo mismo. Kasi hindi pwedeng sinabi lang din sa atin. Kinuwento lang din sa atin. Napanood natin, nabasa natin. So, it is us. Responsibility natin sa sarili natin. Yun. So, for me, insights ko about martial law. Ang para sa akin kasi, based din sa mga napag-aralan ko, throughout my how many years of existence sa tagal-tagal ko na nabubuhay, and throughout many research kasi I'm very interested din sa law, sa mga ganyan. So for me, martial law, it is only declared when it is necessary. So kung kinakailangan lang, doon lang magde-declare ng martial law. And if you're going to look at it completely, ang purpose ng martial law is to help the country. So, if we're going to look at martial law in general, it's good for the country kasi yun yung purpose niya, di ba? To help the country put back into order, para mag-initiate ng discipline, ng solid governance, ng actions na particular na nag-initiate yung sa military or yung armed forces. So, yun yung insights ko sa kanya. It is good for the country, ang martial law. Nakakatulong siya kasi it helps fight a specific, how will I say this? It helps fight a specific problem ba? Kumbaga parang conflict within the country. It helps fight a specific conflict within the country. Ini-initiate or ini-impose or dinedeclare yung martial law. Ayun. Ayun nga, pumasok na ba sa isip mo yung nung first time mo sigurong marinig yung word na martial law is naisip mo pagkain? Naisip ko marshmallow. Sorry na agad. Damn. Joke yun, guys. Para crazy. Hindi tayo masyadong seryoso. So, yun, marshmallow. Ewan ko, guys. Hashtag marshmallow. So, ayun, kasi yung martial law, di ba, military takeover. Okay ka pa ba? Wala pa akong kain. Sorry na. Ayun. So, di ba kasi yung martial law parang military takeover ng government. Yeah. Na parang hindi nag-function yung normal form ng government kasi nga merong threat or di kaya is merong ayun nga, banta sa ayun nga, parang merong major conflict na kinaharap sa sovereignty ng ating country. Kunyari, sasakupin tayo ng North Korea. Hindi naman sana mangyari. Pero, ayun nga. So, kailangan mag-declare ng martial law para yung full force ng military is ma-deploy o magawa nila yung tungkulin nila. Or is in authority. Is in authority. And then, at the same time, yung tayo, yung mga citizens, yung mga private, actually, di ba, sa ROTC, di ba, reserve, di ba, Yes. reserve tayo actually lahat dapat. So, we fight for our country. We ourselves is, kumbaga, a military in a sense. Di ba? Sa sarili nating bansa. Di ba? In a sense. Di ba? So, let's move on. Lalo na yung mga keyboard warriors. Joke, military. Warriors talaga. Yung mga fans ng BTS. Joke BTS. Joke TBS lang alam ko. Ayun. So, yun. Let's take a look naman sa, ayun nga, we talk about martial law, our insights, yung perception natin about martial law. But let's take a look or let's discuss yung martial law nung time ni Marcos. So, paano ba yung sistema or paano ba na-depict
paano tumatak sa'yo bilang isang tao yung martial law nung time ni Marcos? Paano tumatak sa akin? Ano yung sa tingin mo yung, paano mo siya ma-describe yung martial law nung panahon ni Marcos? So, since hindi pa naman tayo nabubuhay nung mga panahon na yun, ayun nga, binabase ko rin kasi sa napapanood ko like, mostly na sa generation natin ngayon is gano'n na nga rin ng pinagbabasihan. So, paano ko na-imagine? Yun nga, gaya ng sabi ko kanina, na-imagine ko siya na parang nakakatakot. May mga tangke sa paligid, may mga police mobile or mga truck ng militar na nagbabantay, may mga checkpoint, ganyan siguro. Pero ano naman na-experience naman natin yan ngayong panahon, di ba, sa ating current administration. Yung napanood natin ngayon sa mga balita sa Mindanao noon, di ba, nag-declare ng martial law sa Mindanao. So parang ganun din siguro noong panahon na yun. Pero ayun nga kasi before daw i-declare yan is laghanap na yung violence talaga So siguro kung nabubuhay ako caused by the communists, caused by the NPA, di ba? Kung nabubuhay ako ng panahon noon, let's take it sa pinakamababaw na explanation. Kunyari, maraming guard, tapos ikaw is marami kang dalang pera, tapos kita mo may mga guard sa paligid. So, hindi ka matatakot na ma-hold up. Gets mo? Parang ganon siguro yung imagination ko or yung depiction natin or ewan ko. Hindi ko talaga ma-imagine Pero siguro ganon. So, malalaman natin mamaya kung ano nga ba yung mga kwento na yan sa view ng ibang tao. Ikaw? Pero, if you're going to look at it, like say for example, elementary ka, and nandun ka sa panahon ng martial law ni Marcos. You are a kid, you are in elementary. Then, ganun yung situation mo, ganun yung mga nakita mo like what you mentioned earlier. Maraming tangke, maraming military, maraming ganyan, mga bawal-bawal sa paligid. Ano yung mararamdaman mo? Para sa akin, I feel secure kung wala naman akong ginagawa. Mali. Diba? Kasi ang natural is ang prey takot sa predator. Pero kung hindi ka naman prey, 'di ba? Ganoon, parang ayun na pinakamababaw na explanation lang kasi para maintindihan. What I mean is kung wala ka namang ginagawang masama, bakit ka matatakot na may mga barangay tanod diyan na nag-aano, 'di ba? Kunyari, eto example na lang. Curfew. Alam mong curfew na, tapos lumabas ka. Tapos kapag nakita ka, syempre tatakbo ka. Alam mong mali yung ginawa mo Pero kung hindi naman panahon ng curfew or hindi oras ng curfew tapos may nakita kong barangay, alam mong with the heightened dun ng martial law na talagang literal na mga militar yung mga nakita mo, hindi lang basta barangay. Ayun nga. Militar. Paano ba tinitignan yung mga armed men, yung mga yung mga militar? Mga ganon. Actually, talaga dapat trusted personnel yung mga yan sila yung servicemen natin, yung mga nagtatanggol sa atin talaga sa mga citizen. So yun nga, pangit lang ng image ng iba ngayon kasi nga nahahaluan ng mga elemento, pero supposed to be dapat talaga we feel secure when they are around. Ikaw? Kung sa akin naman, if you're going to ask me anong mafe-feel ko kung andun ako sa martial law era, ayun nga, given na maraming bawal, and based on my research and sa mga napanood ko sa mga documentaries, bawal daw yung sa lalaki, bawal may hikaw, ganyan. Bawal may tato, yan, bawal yung alam mo yun, yung mahabang buhok, and ayun, may curfew, if I'm not mistaken 7 PM daw curfew. And if I'm going to apply it personally on my life, like let's say for example, I am a teenager, like that, hitting the puberty stage. And ganun yung parang environment na ginagalawan or kinabubuhayan ko. To be honest, I will feel scared. I will feel limited. Ganun. Parang tawag dito. Kasi syempre, sa buhay, marami kang gustong i-explore, ganyan. Marami kang gustong i-try, and it really pains and it really scares you or it really terrifies you na
hindi mo pwedeng gawin yung mga gusto mong i-try kasi ayun nga, may nagbabawal and merong severe punishment na nag-aantay. And ayun nga, based on my life experience, kumbaga parang hindi ako yung kumbaga parang malagi sa bahay, alam mo yun. And I'm not really that person na kapag umalis sa bahay yung talagang uuwi agad ng maaga. As much as possible kapag umalis ako ng bahay, ayun, uuwi ako mga gabi na, mga ganyan. Yung magdi-dinner na lang or yung talagang magpapahinga na lang. Yung I try to live out the most of my life, the most of my experiences sa labas, di ba? And if you're going to look at it, kung ganun yung situation, ayun nga, syempre, matatakot ako and I will feel limited, ganyan. Parang maboboard ako sa buhay kasi ang daming bawal, ganyan. Gusto kong mga ganito, ganyan. Pero bawal. Tapos, syempre, matatakot ka na kapag halimbawa, may nakitang military personnel. Tapos, at first, syempre, mababahala ka pag nakita mo sila. Baka sitahin ako nito. Baka kung ano nito. Kasi, no matter how you look at it, ganun at ganun yung magiging first impression mo sa mga police, sa mga sundalo. Lalo kapag kayong hindi ka pa yung talagang matured na talagang pag una mo silang nakita, parang mababahala ka. Ala, may baril. Oo, yan. Ala, may baril. Ala, feeling mo lagi kang babaril. Ala, may ganito, naka-uniform na ganyan. Tapos, ang ng tindig, malaki katawan, ganyan. Tapos, yung gupit. Army cat, kalbo, ganyan. Kaya parang matatakot ka sa appearance nila, 'di ba? Kung kung yung at an early age ganun. Parang ganun yung Kaya parang matatakot ka sa kanila. And if you're going to see them everywhere, 'di ba? It will terrify you. Kasi kung ganun yung thinking mo, kung ganun yung impression mo sa kanila, tas makita mo sila everywhere, like literally on the streets, on every part of the road, ganyan. Sa sa mga stores, sa mga kalsada, kalye, makita mo sila. Talagang it will terrify you. Kaya kung katulad sa akin, ganun yung kumbaga, ganun mo ibuhay, yung buhay mo. Ganun yung mararamdaman mo for sure. Pero kung kung in a rather sense naman na meron kang, alam mong may disiplina ka sa sarili mo and you know how to follow the rules and regulations and you're looking at the bigger picture na para to sa ikabubuti mo, ikabubuti ng bansa and para to sa safety mo, susunod ka without hesitation and hindi ka matatakot. Ayun nga, tulad ng sinabi ko, kung wala ka namang ginagawang masama, it's okay to imagine doing things na it's okay to imagine or to think of experiencing new things. Tapos pero kung bawal, 'di ba? Kung bawal talaga. May next time. Diba? Merong tamang panahon for that. Pero kung bawal talaga. Diba? Sa mga school nga lang di ba? Pinagbabawalan tayo, the more na gigil-gigil tayo. Tara, labas tayo bakod, ganyan. Tara, tayo, pahikaw tayo, magpahaba tayo ng buhok. Diba? Same thing. So, tsaka gusto kong sabihin kanina, ipis nga lang, makita tayo napakaraming ipis, takot na tayo. Militar pa kaya. So, yun, moving on. Tsaka kasi, tawag dito, parang hindi normal na makakita ka ng militar. Kumpol-kumpol pa. Parang hindi siya normal. Ngayon nga lang, may mga checkpoint, diba? Sa mga borders natin. Parang ma-raise yung tawag dito. Ano mo sa sarili yung mo. Natural fear at natural na baka may maling nangyayari. Defense. Ganyan. Yung instinct natin. Baka may maling nangyayari. O baka yung overthinking mo. Mga Pilipino pa naman, ang lakas sa ganyan. Overthinking. Lalo sila Ate Marites. So yun, moving on. Let's discuss yung mga stories or yung mga testimonies nung martial law. The victims, yung kung tawagin, mga victims ng martial law. Yung mga tinatawag nila yung mga na-torture, mga biglang nawala, biglang naglaho. And let's also take a look at those who gave good testimonies. Pero for the meantime, doon muna tayo dahil nga horror tayo, dapat nakakatakot to. Let's discuss yung mga stories, yung testimonies ng victims. Pero ayan, guys, bago ang lahat,
isingit muna natin na shout out muna tayo sa Podmetrics. Kung ikaw ay isang podcaster aspirant na gaya namin at DJ aspirant, pwede kang mag-sign up sa Podmetrics at pwede kang mag-monetize ng iyong podcast. No? Pwede mong ma-monetize yung podcast mo via Podmetrics. May mga affiliate links sila doon na pwede mong i-share sa iyong podcast. At pwede kang kumita ng pera habang nagkukwentuhan kayo ng mga barkada mo o ng iyong mga mahal sa buhay gaya nito, di ba? So yun guys, sign up lang kayo sa Podmetrics. Brought to you by Podcast Network Asia. Shout out po. So yun, balik tayo sa topic. Yan, let's take a look at... Galing ko sa Megway. Walang script yun, guys. Unscripted nice to actually. Nice one. Oo, nice one. Mostly unscripted to, guys. Pasensya na. So, ganito talaga kami. Kasi kapag may script, lalo kami ginakabahan. Di ba? So, yun. Back to you. Yes. The stories, the testimonies of the victims. Yun. What can you say about dogs? May mga nagsasabi, based on our research. So, yun pala guys. Lahat ng mga pinagsasabi namin dito, meron kaming basis. So, if you want to fact check us, yan, magaling ang mga Pilipino dyan. So, yung sources namin, nandyan sa description link, naka-pin or nandyan nandyan yung mga link ng mga sources namin. So, hindi na namin iniisa-isa na bawat praise, bawat topic, saan nanggaling to, saan ganito, ganyan. Andyan guys, siguro hindi naman kayo ganun ka-sensitive na, di ba? Na kailangan lahat ng sasabihin namin, halimbawa, eto na yung martial law na declare based on blah 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 blah.com, mga ganyan. Ano yan? Wikipedia lang. Wikipedia lang. Hindi naman siguro kayo ganun, no? So, ayan, lahat ng mga sources namin nandyan sa ano. And kung meron kami nasabi na gusto ninyong i-fact check, nandyan yan sa mga link na naka sa description. We're very open. No, baka may mali rin kami nasabi. Tapos pwede nyo i-comment or i-tweet sa amin. Di ba? Ayun. So, base dun sa documentary or sa vlog sa published na ni Bianca Gonzalez. Okay? So, andyan yung source nung kanyang documentary o nung kanyang vlog sa baba. Pinakita niya yung testimonies sa mga biktima ng martial law. They are saying or they are claiming or they are telling a story na nung time ng martial law, ayan, dinampot sila without warrant. Dinampot sila without warrant and then dinala sila sa parang isang facility where they were being tortured and pinahirapan sila. They experience the real horror. They experience the hell in earth. Na buhay pa sila pero na-experience na daw nila yung imperno. Yan yung testimonies nila. Ayun. What can you say about that? Actually, talaga wala akong idea sa ganyan. Pero yun nga, yung napapanood natin, yung nakikita natin sa mga social media. First impression talaga nakakatakot. Kasi kukulong ka eh. Tapos, torture ka, pahirapan ka. Pero do you think it is just or tama lang na mangyari yung ganun? Para sa akin, hindi. Hindi. Kasi you never know the person, diba? Personally, kung tatamputin mo. Unless makita mo siya or caught in the act talaga na may ginawang kalokohan, ganyan. Pero, ayun nga, on my personal opinion, mali siya in a sense na siguro kahit maraming nagsabi na, innocent yan, wag ulihin yan. Diba? Tatamputin pa rin. Parang, ayun sa akin. Nakakatakot yun, di ba? Ikaw napadaan ka lang sa bumili ka lang ng toyo tapos bigla kang dinampot. Di ba? Nakakatakot yung ganun. Ikaw, anong... First and foremost, para sa akin, let's take a look. Sino ba yung mga dinadampot? Okay? Sino ba yung mga inaaresto? Yun, yung mga kinukuha ng sapilitan nung panahon ng martial law. Sila yung mga natatag as communists, mga NPA, or sila din yung mga natatag or ayun nga nasasabi na parang nagiging against sila sa presidency ni Marcos na nagbabalak i-overthrow yung government ni Marcos. Ayun yung mga kinds ng tao na to be specific na in general na sinasabi nilang kinuhuli ng mga ano. Ito guys yung sinasabi ko hindi to based sa opinion ko Based to guys sa kiniwento sa akin ng mga elderly people
na nasa group of friends and family ko. So, hindi ko na sila papangalanan personally. Basta kwento nila sa akin. I have 2 close friends na yung mga lola nila nasa 90 plus age na. And I sat with them and then asked them about martial law, ganyan. And then, that's what they told me. Based on their stories, based on what they've told me, ayun daw yung mga klase ng tao na hinuhuli, na dinudukot nung panahon ng martial law. Now, if you're going to ask me kung ganong klase ka ng tao ng mga panahon na yon, tapos dinampot ka, and then you are sentenced in prison or dinala ka sa isang facility, kung pagbabasehan natin yung batas, okay, yung batas nung panahon na yon, for me, it is only right. Kasi may karapatan yung government na ulihin ka, may karapatan yung people with authority para kunin ka, para damputin ka. Nung panahon kasi nung panahon ng martial law, nung panahon ni Marcos, sinuspend yung writ of habeas corpus. Kaya, ayun, they can arrest people without warrant, like that. Isa sa mga ano yun. And then, yun. Pero, ito yung para sa akin. Let's keep in mind yung mga testimonies ng mga victims na mga nakasurvive na sinabi na they were being tortured and tortured to the extent. So, yung electrocution na tawag dito, na method ng torture. Imagine nyo guys, yun So, ito based dun sa kwento, okay? Based pa rin dun sa testimonies na inano ni Bianca Gonzalez na sinearch namin, na napanood namin, na nabasa namin. Okay? So, according to the testimonies of the victims, so yun, binabasa daw sila ng tubig, right? Binubusan sila ng bucket ng tubig and then nilalagyan yung mga daliri nila ng tawag dito yung electrocution nga, yung pangkuryente. Then tinatanong sila ng mga questions, di ba? About, ayun nga, sinong boss mo, kanino ka nagtatrabaho, ganito, ganyan, bakit ka gumagawa ng ganito. Then parang sapilitang pinapaamin. Tas kapag ka hindi ka sumagot or parang nag-deny ka, yun, kukuryentein ka. Ganun daw yung mode ng torture nung electrocution. And then, kapag ka talagang gusto ko nang paaminin, ang ginagawa daw is yung nilalagay yung electrocution na parang pin, yung parang sipet sa nipples. Yung sa battery, alam mo yun? Oo. Yung parang gano'n? Oo, yung nilalagay daw sa nipples and then sa, tawag dito, sa private part or sa ari. And then sa kukuryentehin. So, imagine mo yun. Hindi na yun. Imagine mo yun, di ba? Makaramdam ka ng gano'n. Sabi dito kasi, ito, nag-comment si @asombrado Jackie. They've been tortured kasi against sila sa government. Instead, they must follow the rules of the government. They ruin it. The government have no choice. Kasalanan din like yun. Ayun yung sabi sa comment. Ikaw, palagay mo? Ang ano kasi sa akin dito, kasi if you're going to base it, talagang horrifying. Talagang totoong horror. Sobra. Talagang totoo ano yun, yung torturing ka ng gano'n. Meron pang isa na nagsabi na victim na nag-testimony siya na sabi he was played a Russian roulette. Alam mo yon, yung Russian roulette na yung revolver pistol lalagyan ng isang bala tapos itututok sa sentido mo tapos tatanungin ka ng question tapos kapag ka hindi nagustuhan or nag-deny ka, ayun, pipitikin yung gatilyo. Swerte mo kapag walang swerte laman. Swerte mo kapag yung umikot na bala dun, pagputok ng gatilyo, wala doon yung bala. Tapos, iikot daw ng iikot yun. Tapos, ayun. Some claimed na may namatay daw dahil doon. And ayun, merong isa na nag-testimony naka-survive. Ayun, na ganun daw yung ginagawa. So, siguro ako kung ando daw sa situation na yun, tututukan ka ng baril, pre. Sa sentido mo mismo, nakatali ka, naka-blindfold. Ay, hindi pala naka-blindfold kasi para makita mo daw yung baril, para talagang matakot ka. Nakatali ka, nakaano ka, tapos katapos mo ng kuryentein. Siyempre, yun ang hinaka. Di ba? Tapos, parang alam mo sa sarili mo na parang wala namang ginawang mali, parang nadamay ka lang. Tapos, tututukan ka ng baril to the extent na talagang papatayin ka na. Kasi, wala silang pakialam kung may bala yun o wala di ba? Talagang matatakot ako nun. Imagine mo yun kasi talagang sobrang sobrang traumatizing experience. That's the real horror, di ba? Kita mo. Kaya for me, yung extent na ganon, na modes, na methods of torture, hindi siya justified. That's for me. Hindi siya justified. Hindi siya nararapat. Even if you are accused
or you are proven, let's say, yun nga, nahuli ka na lumalabag sa batas against dun sa rules. To the extent na ganon, na papatayin, na tutorturein ka, na parang papatayin ka na, for me, it's not right. So, merong justified process. May proseso. Oo, merong tamang proseso, merong humanitarian process. Merong prosesong makatao. Di ba? Para sa mga ganong bagay. Siguro sa mga sa mga taong nakakilala sa akin na they were thinking na ganyan ako, na pro ako sa ganyan, yung tino-torture yung mga tao. Hindi na inaano. Kasi parang gano'n yung naisip mo sa akin. So, hindi guys. So, tao pa rin kaya tayo. Pro-humanity pa rin tayo. So, ikaw kasi yung ilagay mo sa sitwasyon na yun. Okay? Let's say yung mga, nung panahon ni Marcos, yung mga sumusunod kay Marcos, yung mga naniniwala kay Marcos, meron silang sariling paniniwala. Meron silang sariling paninindigan. And then, yung mga tao na nag-o-oppose, yung mga tao na nahuli, yung mga taong pinatay daw, mga taong nabiktima, meron din silang sariling paniniwala, meron din silang sariling paninindigan. Diba? What if napatunayan talaga na kalaban ng government yung na-torture or tino-torture? What if, kunyari, alam talaga nila, ito si ano to, ganito ito, nasa watchlist nila o nasa nila, na talagang yun yung taong yun. What if? Sa akin, tinitignan ko siya sa ganitong way. Kung may napala, 'di ba? Kung may napala ka doon sa pang-torture mo, may nalaman kayo, may napala kayo as the military, as the authorized personnels. Kung may napala kayo, then it is good, 'di ba? Okay siya, may napala kayo, kaka-torture ninyo. May nalaman kayo. Pero kapag wala, talagang injustice talaga yun. Tas kung yun nga, kung wala kayong nalaman, ganyan, tas nyo, parang magsisisi na lang kayo, parang ayun, okay lang, bawi next time, parang which is wrong. Kaya kahit lang mo siya tignan, mas lamang yung mali sa pagiging tama niya. Ganun siya. Para sa akin kasi mali pa rin yun, kahit yun yung totoong, let's say, kalaban ng government. Mali pa rin yung the way na pag-torture or alam mo yun, yung pagpapaamin doon sa tao. Pero what if talagang, alam mo yun, yung taong yun sobrang sama, tapos way lang para mapaamin siya is ganun. What if wala na talaga silang maisip na ibang dahilan? What if lang naman, what if? Anong palagay mo? Pero in a view, inhumane pa rin. Pero for the sake of the country versus that person, what would you choose? Kunyari, siyang susi sa lahat. Di ba? Pwede. Di ba? For the sake of the country. And kasi then that's the main purpose of it. Di ba? Kaya yung ginagawa. That's why from the very beginning, di ba? Kaya na-impose, di ba? Yung martial law. Depende talaga sa motive mo sa tao. Kasi, ito, ang pinangahawakan kong stand, ito, hindi to based sa kahit anong sources, hindi to based sa kahit anong libro, sa kahit anong published by the media. Ito yung pinangahawakan kong pananaw, opinion na sa tingin ko ay tama ako. Kahit makipagpatayan ako, paninindigan ko itong stand ko na to. It is the military's abuse of power that made martial law dirty. Okay. O yung abuse nga ng power. Yes. Kahit kanino naman siguro eh. Kung kunyari, ano ka pa lang, class officer ka pa lang. Ayun. Kaya let me emphasize that again. For me, it is the military's abuse of power that made martial law dirty. Okay? Yun nga. Kasi nga, hindi lahat ng nandun is malinis yung intention, yung motivation. Hindi lahat. There were claims na nagpapatrolya mga pulis, mga sundalo, lasing, ganyan, parang may mga hawak na baril na nanakot ng tao. Why? Kasi hindi sila takot maparusahan. Kasi they think na they have the authority, they have the power. So they are abusing it. Kaya kasi yan ang problema sa mga tao, lalong-lalo na sa mga Pilipino. Way back then hanggang ngayon. Makatikim lang ng konting kapangyarihan, makatikim lang ng konting posisyon, ng konting karapatan, ng konting power, ng konting authority, inaabuso na agad.
yung mga ano nga lang yung mga security guard. Hindi ko naman, yung mga security guard, hindi ko naman nilalahatan. Nakahawak lang ng baril. Hindi ko in-generalize. Pero yung, may mga personal experience kasi alam niyo yan. Alam niya ng mga kaibigan ko, alam niya ng family ko, na security guard ka, okay? Tapos, makakuha ka lang ng authority dito sa subdivision, dito sa place, nakahawak ka lang ng baril. Akala mo kung sino ka na. Diba? Akala mo mas mataas ka na sa mga taong mo. Nasasakupan mo. You are there for service for the people, di ba? Ganun din yung inaano ko sa iniisip ko nung panahon ng martial law. Dineclare yung martial law, pinaka-reason for the safety, for the security of the country. So bakit ikaw bilang isang military personnel, bilang isang armed force people or armed person, ikaw mismo, sa'yo mismo nang gagaling yung fear, sa'yo mismo nang gagaling yung instability, sa'yo mismo nang gagaling yung horrors, wherein kayo dapat pinag-i-eliminate nun. That's the main purpose of it. Kaya inimpose yan, kaya kayo nilagay dyan. So bakit kayo ngayon yung kinakatakutan imbes na kayo yung nag-aalis sa kinatatakutan? Diba? Nakakatakot talaga kasi ayun nga, hindi naman lahat talaga is kayang kontrolin din ni Marcos nung nag-declare siya ng martial law at talagang may mga tao talaga na napakapasaway din. Inabuso, ginamit yung pagkakataon na yun para siguro makipaghigante sa mga kagalit nilang personal. Siguro para makakamkam ng kung ano pa man na lupa o property, ganyan. May mga kwentong ganyan eh. So let's come to this question. Overall, to all the horrors that happen within the martial law, is it all really Marcos's fault? Hindi. Sa palagay ko, hindi. May mga pagkakamali rin ang individual na tao. In general. Let's speak in general. Is it really Marcos' fault? Palagay ko hindi kasi na-trigger lang naman siya dahil may banta sa bansa natin. Ayun yung general purpose. May take over na magaganap, may pinaplano sila. So, kahit ako kunyari ito, subdivision ko sasakupin ng mga tagalabas, mga syempre, I would declare, harangan nyo yan, bantayan nyo. Diba? Ganun yung, kumbaga ginawa lang yun ni Marcos as a duty to his own country. Diba? Kasi nga naman kapag take over ang government, ano mangyayari sa mga Pilipino? Siguro, imagine mo, mas lalong naging worst. Ikaw? Is it really Marcos' fault? Is it for really? For me, ito. Some say that he is abusive of power. Some say na uhaw siya sa pera. Some say na gusto niya pa kasing magnakaw. Diba? Hanggang ngayon, yun yung inaano sa kanya. Ganun siya pinipaint as a person. As a devil. May horror. Guys, sabi sa'yo may ipis. Ayun. So, commercial sa ipis. Shoutout sa'yo, mamaya ka sa amin. Ayun. So yun, going back. Hanggang ngayon, ganun yung inaano sa kanya. Ganun siya i-paint ng media. Especially those na, ayun, na, diba? Ganun siya hanggang ngayon, na abusive siya sa kapangyarihan kasi may basis naman pang ilang taon niya na sa presidency niya, then bigla siya magde-declare ng martial law, and then nung time na yon ay tatakbo na sana or kakalabanin na sana siya ng opposition ni Ninoy Aquino, then bigla siya nag-declare ng martial law, but we will discuss that to another episode, kaya stay tuned din kung gusto niyo maano yung mga namin. Kung gusto niyo may part to guys. Pero yun nga, in general, the horrors, the terrifying events, the inhumane sa martial law, is it really Marcos's fault in general? Kung kayo guys, for me, for not solely. It's not solely Marcos's fault. Oo, for sure. It's undeniable na meron siyang kasalanan. It's undeniable na meron siyang nilabag na batas, especially when it comes to human rights. It's undeniable na meron kang maibabatong masama sa kanya. But I will stick to that stand. I will stick to that na kanino pa ine-emphasize. It is the military personnel. It is their abuse
of power. It is their extent abuse of their authority na akala nila pwede nilang gawin ang lahat ng kababuyan, pwede nilang gawin lahat ng karumal-dumal at ng katarantaduan na maisip nila. That's what made martial law dirty. That's what made the legacy of Marcos tainted. Tas kasi imaginein mo boy It's their fault. Oo. In general for me, it's their fault. Yung mga taong nang ganon, mga taong nang abuso ng kapangyarihan, mga taong nang abuso ng ano. So pwede nyong masabi na si Marcos nang abuso din siya ng kapangyarihan. So is it his fault? Like I've said earlier, yes, but not solely his fault. Hindi lang siya yung nang abuso ng kapangyarihan, 'di ba? Let's take a look at this way. Si Marcos yung nag-declare ng martial law. Si Marcos yung nagbigay ng authority. Si Marcos yung nagbigay ng kapangyarihan, ng power, ng authority sa mga military personnel through martial law. Siya yung punot dulo ng lahat. Pero hindi niya sinabing abusuhin nila. Oo. Okay. How would you feel na kunyari ikaw nag-utos ka tapos yung inutusan mo ang ginawa iba tapos sa'yo sinisi? How would you feel that? Parang ganun din siguro na hindi like naman... let's say this, for example, nasa company kayo, isa kang CEO, tapos meron kang halimbawa, meron kang HR officer or supervisor doon sa company. Then inatasan mo siya na siya yung mamamahala dito sa mga tao na to. Ikaw ang bahala, binibigyan kita ng authority, ikaw yung binibestowed ko ng authority to put order, to put the rules, the regulations in work para mag-impose ng mga ganitong bagay. Tapos ang ginawa nung pinag-utosan mo nung supervisor, nung HR officer, ang ginawa niya, pinagmumura niya yung mga tao, sinasaktan niya, tinotorture niya. Hindi naman tinotorture, kumbaga parang piniphysically abuse niya, mentally abuse niya. Yung parang tingin niya sa sarili niya wala na siyang ginagawang mali, na lahat ng gawin niya okay lang. Anong mafe-feel mo as a person, as the person na nag-impose sa kanya ng power? Of course, 'di ba? Makakonsensya ka, of course, magsisisi ka. 'Di ba? Sana pala hindi na lang kita binigyan ng ganitong kung ganyan aabusuhin lang din pala. Kasi bilang isang tao nakaka-bad trip 'yun. 'Di ba? Yung pangalang abusuhin ka ng taong pinagkakatiwalaan mo, 'di ba? Yung abusuhin yung kabaitan mo, nakaka-bad trip 'yun. Shout out po. Joke. Oo, nakaka-bad trip 'yun. Tapos ang masama nito, sa'yo direktang sinisisi. Yes. Ayun nga. Kasi ikaw yung nakikita na ikaw yung parang beacon ikaw yung parang symbol, 'di ba? Ikaw yung parang pinaka-entity ng lahat ng to. Kaya ito, sa'yo lahat ng sisinin. Nababasa ko sa mga social media, akala mo si Marcos mismo yung nang rape sa kanila, ng torture sa kanila. Akala mo siya mismo kung makapagsalita. Kaya nga. Nakakaano rin. Kung ako yun, I would feel bad. I would feel I have read from an article, okay, so ilalagay din natin yan dyan, na napangalanan, nahuli yung mismong, yun nga, nung panahon ng martial law na nag-abuse ng power na, nang rape ng isang certain individual. And then, ayun, nandun yung pangalan niya, sino siya, saan siya nakatira, ano yung estado niya sa buhay, sino yung ganito niya. Bakit hindi siya yung mismong sisihin nyo doon sa taong ni-rape niya? Bakit hindi siya yung i-pinpoint ninyo na siya yung may kasalanan ganito, siya yung tarantadong gumawa ng ganito, siya yung nag-abuse ng ganyan, siya yung manyakis na ng rape ng ganyan. Bakit hindi siya yung i-pinpoint ninyo na may kasalanan? Why go straight directly doon sa tao na who started it all? Bakit hindi yung mismong gumawa ng literal na kasalanan yung pinakasisihin ninyo? Yun na nga, diba? Yung nakakapag nakakaano rin, nakasama ng loob. Nakasama talaga ng loob. Kasi kung ikaw mangyari sa'yo, di ba? Isisi sa'yo direct, hindi ka naman talaga yung gumawa. Yes. Diba? Pero Marcos is not innocent. Oo. Not innocent. Yes. Then, walang perfectong tao. Lahat, alam natin yan. Bata pa lang tayo, natidinig natin yan. May mga kalokohan din siya. May mga pagkakamali talaga. Ito sabi ni Lee Kuan Yew. He's a former Prime Minister of Singapore. When asked about Marcos, if Marcos was a hero,
he said that that guy Marcos started as a hero, but he ended up as a crook. Do you believe in that? Oh, naniniwala ako dun. Kasi ginawang ganon yung image niya. At somehow, sa sarili rin niya mismo, 'di ba? Nabahira na rin talaga yung image niya dahil sa mga actions niya na siguro somehow may guilt siya, may pagsisisi siya bakit niya nagawa 'yon. So somehow for himself, he found himself guilty. Somehow on his side, he found himself not innocent. He found himself tainted. That's why ayun nga, 'di ba? Bumaba siya ng posisyon. 'Di ba? Sana magsalita si President Marcos dito ngayon sa atin. Joke. Joke. Dalawa lang tayo doon sa bahay, nakatakot. Dahil wag po kayong magpaparamdam. If nandito siya, ano yung itatanong mo sa kanya? If nasa gitna natin siya ngayon. Si Ferdinand Marcos? Oo. Di ba? Ano yung tatanong mo? In relate dyan sa question na yan. Marami akong gustong itanong sa kanya eh. Especially yung patungkol sa kanila ni Ninoy. I've been following their story kasi pero kasi siguro sa ibang natin itanong yun. That one question na talagang gigil ka na itanong sa kanya. So kayo guys, may question ba kayo kung kaharap nyo ngayon si Marcos or na i-interview nyo? Ano yung gusto nyo sabihin sa kanya? Sa akin, ito ang gustong itanong sa kanya. In relate with this whole topic. The horrors of martial law. Ito ang gusto kong itanong sa kanya. Ano ang gusto mong sabihin sa pamilya, sa mga kaanak, nung mga taong nakaranas ng karumal-dumal, nung mga taong nakaranas ng horrors of martial law? Ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Not necessarily anong gusto mong sabihing excuse. Anong gusto mong sabihing bagay to defend yourself, to just your decisions, to just your yung mga pinoclaim mo. Pero in general, what do you want to say? Do you want to say sorry? Di ba? Do you want to say na tama lang? I don't know. Yun nga yung gusto kong tanong. What would you want to say on your behalf? Kasi we never, sa buong history sa lahat ng history books, sa lahat ng published sa internet, sa lahat ng ng media, Marcos was never given a chance to say something. There was never a published article, a published book about what did Marcos say on his behalf. Siguro kung meron on man his insights on why martial law. How do you explain the martial law? Kung meron man siguro talagang pilit ibinabaon ng mga ibang ng mga entity. Kasi kapag ikaw kahit personally maranasan mo kapag one-sided story na talaga, ayun na lang talaga yung prinsipyo mo, yun na lang, hindi mo napakikinggan kasi for me that's a nationalistic horror story. Yung we never get the chance to hear the side of Marcos kasi kahit sinong tao or kahit saang storya, ang pangit kapag ka one-sided lang yung naririnig natin, di ba? We've been taught that, diba? We have realized that. We experienced that as a community, as a society. Natutunan natin yan, diba? Ngayong panahon ng pandemic, panahon ng lockdown. We experienced that. Kung gaano kasakit na ma-told or ma-tell yung one-sided story lang. Yung makwento lang yung kwento base sa kwento ng iba. Yung hindi mo maikwento yung kwento base sa kwento mo. Palagay ko there's a pride involved din sa lahat. ng sides. Kasi alam mo yun, hindi ko alam pero sa experience ko or kung meron man, I never read or heard na may nagsorry sa kabilang side naman din dahil sa nangyari sa bansa. 'Di ba? Yes. I never heard na sorry dahil nangyari ito, nagkaroon ng gantong movement dahil kinailangan. Sorry dahil because they felt that
it was only right, that it was only just. They felt na ito yung tama, tayo yung tama, maling-mali to, wala na tong karapatang maging tama, di ba? Have they come to realization din kaya? How did they came to realization? Na somehow mali talaga yung ito, I heard stories from the kila Juan Ponce Enrile, di ba? Nagkukwento siya na siya mismo nagkaroon siya ng regrets. Ay, doon sa mismo yung kumakalat na ngayon, letter from the Vice President. Yes. Diba? Yes. Oo, yung nagkaroon siya ng regrets dahil na-realize niya na the Philippines has become worse, 'di ba? Nung nangyari yung mga ganong insidente. So, doon sa mga main na involved, have they realized siguro na somehow parang mali nga talaga yung nangyari o mali yung mga sinisi, mali yung mga taong na-involved? Have they come mali yung biglang in-overthrow without solid plan kung paano ipagpapatuloy yung mga projects, how do we pick up where we left off, kasi they were proofs, there were stories, and they were articles, there were there were proofs na that our country is doing good, di ba? That our country is doing good. As a country, the economy is doing good, and will continue sana to be better, to be good in the future kung magtutuloy yung mga ganitong hindi pa mamahalay, mga ganitong mga ways, mga tawag dito, mga projects. Yung ganun. So, yun nga, it made me wonder, no? Have they realized din talaga or somehow talagang nag-regret din kaya sila yung sa side na yon, 'di ba? Alam naman natin 'yan. Kasi no one is being humble from the both sides, from diba? The Marcoses and from the opposition. No one is being humbled enough to acknowledge their mistakes. No one is brave enough to say sorry, to acknowledge one another. Hanggang ngayon they weren't hindi sila payag na to work hand in hand, kasi if you're going to look at it, kung yung mga prinsipyo, yung mga plataforma, yung mga programa nila, pagsasamahin mo, napakaganda pag pinagsama. Ang gusto kasi nila, eto lang sa akin lang to. Ayoko niyang sa'yo. Eto, ayoko din niyang sa'yo. Masama ka para sa akin. Ikaw din, masama ka para sa akin. Pero if you're going to look at it, who is always barking? Diba? Who is always barking and who remains silent? Who remains silent, nasa tingin natin, ang daming pwedeng sabihin. Who remains silent that has many stories to tell. Kaya ayun talaga yung pinaka curious ako malaman. I want to hear, 'di ba? Kaya ngayon yung gusto kong gusto kong itanong kung nandito man si Ferdinand Marcos sa tabi ko, or kung maririnig niya to and he will have a chance to answer, 'di ba? What do you want to say? 'Di ba? Anong gusto mong sabihin? Please, anong gusto mo sabihin? Ano ba ito naririnig mo? Pagtanggol mo naman yung sarili mo. Parang gano'n. Kahit hindi mo ipagtanggol yung sarili mo, kahit maging apologetic ka, what do you want to say? Ayun. Ano yung gusto mong itanong sa kanya? Ano yung gusto mong itanong kung nandito siya? Ako? Ayun nga, nasabi ko na kanina na ano yung motive niya. Okay. Ano ba talaga yung motibo mo? Bakit ka nag-declare ng martial law bukod sa sa banta ng terorismo? There are many published reasons Kasi pwedeng may personal interest din siya. Meron po ba talaga o wala? Kumbaga, ano yung pinaka nagpudyok sa'yo? Ano yung pinaka masithing ng damdamin? Ano po ba talaga magkaaminan na? Parang ganon, di ba? So, ayun nga, talagang kung iisipin mo kung both sides nag-humble down, nag-forgiveness, tapos yung love lang, di ba? Ang ganda ng Pilipinas ngayon. Tayo talaga, biruin mo tayo lang Christian nation sa Southeast Asia, tapos tayo yung parang, alam mo yun, yung parang walang natutunan kung saan man tayo affiliated ng mga, di ba? Kasi alam mo, wala na kasi morality talaga natin. It's really sad. Kasi what I am observing, and ang nakikita ko kasi as a country in general, the people, they are more invested, or they proclaim their self-interests, their self-benefits more than morality itself. Sobra.
Sobra talaga. Basta nakaka-benefit sa akin, basta nagigain ako dito, ito para sa akin yung tama. Looking at the history of the Philippines, simula pa lang. Ito para sa akin yung tama regardless if it's wrong in the eyes of morality, if it's not ethically right. Oo. Diba? Simula pa lang the church itself abuses the power, their powers. Diba? Kumbaga, sila na mismo yung mga insider, kumbaga, tayo pa yung... Even if it's not, not entirely justified philosophically, hindi siya justified in metaphysics, epistemology, ethics, mga ganyan. So, yun, nakakalungkot. Nakakalungkot. Now, let me ask you this question, Boss Paul. If given today, would you want to experience martial law? Sa panahon ngayon? If or let's put it this way. If and only if, not proclaiming, not promoting, but if and only if Ferdinand Marcos Jr., Bongbong Marcos, was to be elected as president then on 2022, would you want to experience martial law again? Kasi nga, may mga trauma na yung tao Pangalan pa lang If gagawin niya ulit yun, kailangan may matibay siyang reason talaga. As in, talagang matalino. Ano naman yan sila Aral naman yan sila So, but let's say regardless of that, tanggalin natin yung trauma, yung history. Sa'yo lang bilang isang tao na curious, na hindi naka-experience nung nung martial law noon. No, hindi naka-experience. But you know the stories. There were good stories. Di ba? We forgot to tackle na meron ding mga testimonies, mga stories na nagsasabi na maganda yung buhay nila nung martial law. There are numerous claims about that then. Di ba? They were saying na peaceful yung buhay nila nung martial law, na walang addict nung panahon ng martial law, na walang mga rebelde, walang kapangyarihan yung mga CPP, NPA nung panahon ng martial law. Yan. Na kontrolado, disiplinado ang lahat ng tao ng martial law. We heard that stories. We read that stories. Okay? Then merong bad sides, merong horrors. Now, you as a person, would you want, given the whole situation of the Philippines right now, but regardless of the trauma, regardless of the history, would you want to experience martial law? Yung situation of the whole Philippines, right? Ano siya, unjustifiable siya kung magde-declare ka ng martial law ngayon, lalo't panahon ng pandemic. Pero kung hindi na makontrol ang mga Pilipino, I would okay lang para sa akin kasi hindi naman ako, alam ko naman sa sarili ko na hindi naman ako gagawa ng kung ano-ano. Hindi naman, you are a law-abiding citizen. Hindi naman ako lumalabas din. So, ayun, for me, for sure, may mga iba na hindi na dapat. Lalo Marcos ulit, diba? Hindi na dapat. Ganon. Ikaw? Now, if you're going to ask me, siguro hindi na. Okay? Siguro ayoko nang maranasan yung martial law. Because, for me as a person, I love freedom. I love democracy. And I thank the people. Who gave me democracy. We know those people who gave us democracy. We thank those people. Okay? Pero, what I hate about democracy. Yan, ang tanong. Diba? To the extent, what is democracy? What's the limit of democracy? Yan. Ito kasi, what I hate about democracy, just like in the martial law, the people on authority, they abuse their power. They abuse their authority. That's the horror of martial law. That's the terrifying and the most specific thing that made the Marcos legacy, or that made martial law dirty, because people in authority abused their power, and now in democracy we are still experiencing that. The people are abusing their God-given democracy. They are abusing it to the extent na wala na silang respeto sa opinion ng iba, wala na silang respeto sa mga taong nakaupo. It's okay to criticize the people or the government
But to the extent na babastusin mo sila harap-harapan, for me, it's abuse of democracy. Nasa tingin mo, ikaw lang yung palaging tama, na basta ikaw, kasi you have the right to speak, you have the freedom of speech, you have the freedom to express your opinion, you have the freedom to tell whatsoever kind of story that you want people to believe in, that you want people to hear to. But to the extent na you are abusing it, na nakakasakit ka na ng damdamin ng iba, na nakakabastos ka na, especially sa mga tao na nasa otoridad, for me, that's not okay. And if patuloy na ganun, and dahil nga may demokrasya tayo, hindi na nawala-wala yung mga komunista, yung mga NPA, yung mga rebelde, yung nagbabalak ng masama, ng terorismo sa bansa natin, dahil nga meron tayong demokrasya ay hindi na nawala yan. Kung ganon at ganon ang magiging sitwasyon at mas lalala pa, mas pipiliin ko pa na magkaroon uli ng martial law. Kung ganon, kung wala ng control. Pero for me as a person, kung sa akin as an individual, ako lang, sa sarili ko lang, ayoko ng martial law. Why? Because I love freedom, I love democracy. I love going out at night. I love doing what I want. No, I want to have I want to go to places. I want to express myself. I want to express my opinions. Pero yun nga, I'm just not pro, or I'm just not comfortable, and I get really pissed out dun sa mga tao na they use their democracy. Kuno. Yes, they use their democracy to blab out, para bastusin, para anuin yung mga people in authority. Kahit barangay captain man yan, councilor. Have a decency in yourself. To what extent? Have respect on yourself by respecting others. Ito. Okay? Especially the people in authority. That's what I'm emphasizing right now. Okay? Magkakaroon ng elections. Mag-e-elect tayo ng new government officials. Okay? So, ayun, ang gaganda ng mga sinasabi natin sa kanila. Gustong-gusto natin sila. Gustong-gusto natin yung mga plataformang sinasabi nila. Gusto natin sila as a character. Gusto natin sila as a person. Gusto natin yung characteristic nila. Pero later on, how can you assure to yourself na hindi mo babastusin, na hindi ka magsasabi ng mga pangit na salita, na hindi ka magsasabi ng personal hurtful words dyan sa tao na ikaw mismo ang naglagay sa pwesto? Ayun nga, to what extent yung democracy na inaakala mo? Hanggang ano yung limitasyon ng democracy na sa tingin mo to the extent na maka-disrespect ka na ng tao? Yes. Or democracy ba yun na nakakayapa ka na sa prinsipyo ng iba? Yes. Democracy ba yun na alam mo na ang buong bansa malalagay sa kapahamakan? Democracy ba yun na alam mo yun, kasi yung word na democracy nagiging excuse na lang natin Yes. Na for real. Oo. For real. Na tawag doon, democracy, freedom of speech, kaya lahat. It became as an excuse instead of a privilege. Oo, kung nakakapagsalita lang yung word na democracy, nakakapagsalita yung salitang democracy, mumurahin ganyan. Oo, diba? Ako na naman dinamay mo, ginawa mo na naman akong excuse, halimaw ka. That's very true. Oo, diba? That's very true. It became an excuse rather than a privilege. Oo, kasi nagiging excuse na siya sa pansariling interest ng mga tao, ng individual, ng mga grupo na, alam mo yon, democracy kuno, pero yung ginagawa nila act ng hindi pagkakaroon ng democracy, o yung democracy kuno, pero yung the way they tell it, the way they do it is nawawala naman ng democracy yung iba. Yes. 'Di ba? So okay lang na mawalan ng demokrasya yung iba basta ikaw na practice mo yung demokrasya mo, then that's not democracy at all. That's not democracy at all. That's being narcissism. That's being narcissistic. And that is being hypocrite. Yes. 'Di ba? So lahat tayo guilty. Lahat tayo mga Pilipino to the point, to the extent we abuse democracy in a small thing, sa pagkakalat natin, sa pagtapon sa hindi basurahan, sa alam mo yun, is small thing sa sarili nating bahay, pagtakas natin ng gabi, kahit sinabing we abuse the democracy that
is given to us. And sa pang-shame ng iba, sa smart shaming, sa body shaming, sa slut shaming. Because sinasabi natin, it's our opinion, it's our way of expressing how we look at you. But it's not right kasi nakakasakit ka ng iba. Di ba? Sabi, wall ko to, pakialam mo, di ba? Yes. Wall mo yan. So, may mga ganong katwiran eh. So, nasa na ang morality, nasa na ang sense ng pagiging decente ng mga Pilipino ngayon. So, now, teka lang, babalikan natin yung sabi mo kanina, yung hanggang saan yung mga nakalimutan ko na tuloy. Teka lang, di ba may nabanggit ka yung sige, kaya mo yan. Kaya ko to. Ang dami ko nang nabanggit, hindi ko na rin alam kung anong nabanggit ko. Hindi kasi agad na usapan natin ngayon eh. So, yung tawag doon, yung abuse of power ba yun? Yung, sige, maisip ko rin yan mamaya. Sige, next. If you're going to choose martial law or democracy? Kahit anong piliin natin dyan. Ito muna, hindi mo na pipili, pero yung opinion ko dyan, pareho niya. Kahit anong piliin natin dyan, kung gagamitin natin sa masama pa rin ang result. Yes. So, pero kung gagamitin natin sa kabutihan, either democracy or martial law or kung ano pa man na pag-control ng power or suppress ng power or ng freedom ng mga tao, anything na kahit ang puting damit kapag dinumihan mo, dudumihan. Diba? Or kahit ng itim, kapag dinumihan mo, makikita mo pa rin yung dumi. What I'm saying is, gamitin mo sa mali ang bagay na mabuti, result pa rin mali. Diba? Kung gagamitin mo ang martial law sa bagay na mabuti, na ang martial law ngayon is natatag na as masamang bagay, kung gagamitin mo siya sa mabuti pa rin. Pero kung gagamitin mo siya sa masama. Kung ang democracy, kung gagamitin mo siya, kunyari, ang democracy mo represented by a ballpen. Kung ang ballpen is gagamitin mo pang-inspire ng tao o pang-sulat ng mga makabuluhang bagay, it will do good. Pero kapag gagamitin mo to panira, panaksak, wala. Di ba? Ikaw? What would I choose? What would I choose? Would I choose? Democracy. Yes. Kung tama yung principle natin sa democracy, kung maganda yung view natin sa democracy, I would choose democracy over martial law. Pero kung martial law ang magiging dahilan para magkaroon tayo ng totoong democracy, I would choose martial law. That's a very nice diba? If martial law is the reason to obtain true democracy. Yeah. Why not? Why not? Diba? If your means meets your ends, would you take your means just to meet your end? Means and ends. Yes. If your means meets your ends, would you take your means? Would you continue taking your means? Paki-explain. English yan. Joke. Ikaw, sagutin mo. Di ba we have a saying na our choices, our means should meet our end. Di ba? Kung ano yung how do I explain that? Kasi ang hirap niyang explain word by word, basta your means should meet your end. Alam mo yon yung ganong na-pick up ko yan sa The Falcon and the Winter Soldier eh. Your means should meet your end. Okay? Kung ano yung meron kang specific goal na gusto mong ma-attain, na gusto mong ma-obtain, na gusto mong makuha, meron kang specific goal na gusto mong makuha, and gagawa ka ngayon ng mga ways, gagawa ka ngayon ng mga decisions, gagawa ka ngayon ng mga choices para makuha yung goal mo na yun. Yung mga choices, yung mga ways, yung mga decisions, yun yung means mo. And then yung goals mo, the specific goals mo, yun yung ends mo. Now, your means should meet your ends. Now, let's have this. Would you still take your means just to meet your ends even though your means is wrong? Lang guys Okay? Papatay ako na ipis Ayun. So, let me talk this to you. Kung sa tingin mo, makukuha mo yung gusto mo, makukuha mo yung goal mo at the end. Pero, yung way mo, yung mga diskarte mo, yung mga choices mo, yung mga pinipili mong decision is mali na, is nakaka-apekto na para sa iba, nakakasama na para sa iba, then, mali na yun. Okay?
Maling-mali na yun. Even if it's for the greater good para ma-achieve mo tong specific goal mo. Kung yung mga choices mo dito, yung mga ginagawa mong decisions, yung mga dinadaanan mong ways dito, yung mga means mo, mali na, nakakasakit na sa iba, nakakatapak ng iba, nakaka-apekto na sa pamumuhay ng iba, then itigil mo na yun. Mali na yun. Doon pa lang, your goals, your ends is not entirely correct. So, sa tingin ko kasi, ganun yung tinignan ni Ferdinand Marcos. He wants to meet his ends regardless of his means. At ano yung end goal? Yun ang hindi natin alam. Diba? Pero ayun ang ano natin. Kung titignan natin siguro, he wants Philippines to be the greatest, the most powerful country, the most successful country in Asia or even in the whole world. To be a, tawag dito, first world country, yes. Now, sabihin natin na yun yung end niya, yun yung ends niya. Now, he wants to meet his ends with his means, even though his means is crooked, even though his means are wrong. Kaya, ayun. So, if I'm going to choose right now, martial law or democracy, I would still choose democracy. Okay? Freedom is good, diba? Pero let's keep this in mind. Okay? Everything that you abuse is wrong. Okay? We saw that. Okay? People experience that. It is written. It is already in our history. In the time of martial law, the people in authority abused their power, and it turned out wrong. It turned out horrifying. It turned out horrific. And now, if we are going to continue to abuse our privilege to have democracy, remember that everything abused is bad. Okay? If we are still going to abuse that, mali. Okay? So, naintindihan ko na yung means and end mo. Parang your action and the result. Ano yung action mo? Kung good ba? At ano yung end goal mo? Yung result mo na gusto mong i-achieve? Kung sinimulan mo ng tama at nag-end ka ng mali, or at the course, sa middle, nag-sway ka to make your end goal na mali ka pa rin. Pero kapag sinimulan mo ng tama at nag-focus ka dun sa end game mo or sa end goal mo ng kailangan tama regardless na mangyari sa akin or sa situation, kung yung motive mo talaga, babagsak sa motive talaga eh. Kung personal ang interest mo or kung for the sake of the nation or the people around you, di ba? Sa mga mapapanood nating mga K-drama, di ba? Yung motivation ng mga kontrabida. Of course, makapag-revenge or, di ba, for the sake of their family rin. Good, yung si Thanos sa Marvel. Ang ganda ng motivation, ang ganda ng niya. Ang ganda ng ends niya. Oo, gusto niya peaceful, walang kaso ang means niya pangit. Kasi yun nga, gusto niya i-wipe out ang half of the universe. So pangit kasi may mga mamamatay. Pero ang result, kung titignan natin sa view niya, sa view ni Thanos, maganda. Pero yun nga, maraming casualty, maraming nabiktima, maraming namatay, na snap. So it's all about your personal goals and mga motives. Kung ikaw magiging presidente, di ba? So yun. So let me end my part by saying, don't abuse your authority. If you are given authority, use it for the greater good. Use it as a responsibility and be compatible with it, or be reliable. Okay? Dapat maging katiwa-tiwala ka sa otoridad na meron ka. Just don't abuse your authority. Everything abused is wrong. Everything abused is bad. Sa akin naman, sa akin, ang maiiwan ko sa kanila, if mapagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka rin sa malaki. That's a Bible verse. Oo. Kung mapagkatiwalaan ka na gumawa ng mabuti, na kahit maliit yan para sa bansa mo, pagkakatiwalaan ka gumawa ng malaki, ng malaking kabutihan, or alam mo, yung work mo hindi mai-in vain.
Dahil may kita ng tao yan. It is written in the Bible itself. Ang sino mang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. So kung maliit na power pa lang ang binigay sa'yo, tapos inabuse mo na, paano ka pabibigyan ng malaki or malawak na kapangyarihan? Diba? Kung yung sa maliit pa lang, wala ka na. Kung sa baon pa lang, kunyari, gastador ka na, maliit pa lang yung baon mo, paano pa kaya kapag malaki na yung baon mo? Saan ka na makarating nun? Ganun din. So guys, kayo, let us hear your opinion sa ating mga pinag-usapan natin ngayon. Open ba yung mga minds natin? Nagkaroon ba tayo ng mga haka-haka, mga sariling insights? Just let us know sa ating social media. And yun, ano pa bang ating kailangang i-discuss? I hope this goes trending. Grabe. Hindi, kasi para kasing, ayun nga. May naapakan ba tayo? Wala naman siguro, no? Kasi we carefully look at both sides naman siguro as far as we can, as knowledgeable, and as regardless wise as we can. Regardless of the comments, not regardless, any kinds of comments, opinions, or backlash. So tatanggapin namin yan as a whole kasi it is a responsibility to speak on our platform about this. Kaya yun. Tsaka wala pa kaming we just solely expressed our opinions and thoughts about this. Every day is a learning experience, guys. Democracy. Di ba? Hindi ko nga alam bakit lumabas sa bibig ko yun. We expressed our opinions. We expressed our thoughts, our insights. Yan. At the end of the day, tayo individual, tayo mismo yung makakasama. At the end of the day, wala tayong pinapanigan. At the end of the day, wala tayong pinapanigan. Sarili natin. May sarili tayong paniniwala, may sarili tayong pinaniniwalaan. At yun. We all have a subjective truth in our minds. Tayo mismo yung, kumbaga, it takes a spark to start a fire. Ayun ang tandaan natin, guys. It takes a spark to start a fire in the forest or to spread a fire. So, kung sa sarili natin, ma-realize natin yung mga ganitong bagay. Diba? Yung ano ba ang tama, ano ba yung mabuti. Be wise on our decision sa ating gagawing election. Ano ka na ba? Registered ka na? Yes. Nice. Registered na. So, yun guys, let us be wise and isipin natin yung pagmamahal natin sa bayan natin. Forever na lang ba na magiging paulit-ulit na lang na may iboboto, babatikos. Ayun, yun kanina yung naisip ko, yung lahat na lang ng ibinoto after ng EDSA, lahat na lang, di ba? Kung titignan natin sa history, binabatikos, lahat na lang, paulit-ulit. Kung hindi tayo magkakaroon ng unity, ng totoong love sa country natin at sa bawat isa, walang mangyayari, guys. Ika nga ng aking sintang paaralan. Para sa bayan. Yan, para sa bayan. So let us have true love sa ating bayan, sa ating sarili, sa ating kapwa, at higit sa lahat, yun, sa ating Diyos o kung ano man yung pinaniniwalaan nating mga prinsipyo. So guys, thank you so much for listening. Hindi siya naging horror. Ewan ko na sana, kasi there's a horror touch naman. Horror touch naman. Nakakatakot yung boses natin. Maging inspiration sana sa bawat isa, magkaroon ng aral. And this is a story from the Philippines. And we are Stories Philippines Podcast. So, yan. So, ano yung gusto nyong next nating itopic sa ating interview? Ang tawag dito, discussion type of episodes na minsan lang namin magawa. Conversation type. Conversation type na sana lagi nating gawin. Maganda naman na ating kasi busy lang kami, guys. So, yun. Kung may mga... Ang dami naming pinagdaanan, nakakala nyo lang. Dapat nga titigil na namin to. Oo nga kasi wala naman. Wala naman kaming kinikita dito. Sa totoo lang, wala. Guys. Wala talaga. Wala talaga. Kahit sabihin nyo may mga sponsor, pa-shoutout. We spend but we don't get talagang passion lang talaga natin. Nagsimula to as passion and it will continue
to be a passion. Ayan ang tandaan natin. Pero if you're going to start your podcast, don't be discouraged. Oo. Kaya tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Grabe, nagsimula lang tong podcast na to. Kwentuhan lang na magtotropa, nagkwentuhan lang na nakakatakot, tas ni-record lang. So, ayun na, ang dami na nakinig. So, yun guys, that's it for this episode. So, shoutout natin yung ating isang podcast, yung Not Your Ordinary Podcast. Pasensya na guys, hindi na namin nalalagyan ng episode, pero I think right after this, recording kami for that podcast. Search nyo lang sa Spotify, Not Your Ordinary Podcast. Yan. Ikaw, may gusto kong batiin? So, binabati ko lahat ng mga nakikinig sa akin. Yung aking number 1 fan sa pagpo-podcast. Yung father ko na nasa Saudi, shoutout sa'yo pa. Ingat po dyan, Tito. Mahal na mahal po kita. Ayun. Yan. Ako naman. Sino ba ang shoutout ka? Wala kang shoutout. Hindi, joke lang. So, ayun. Shoutout din pala kay King Gadon. Ayan. O kang mag-anak ba? Hindi. Malakas yan. Malakas. Wala. King. Tunay na yan. Tunay na sa kalam. Shoutout sa'yo. So, yun guys. Once again, my name is Rap. And ako naman si Paul. And this is Stories Philippines Podcast. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli, maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.